ito yung sinasabi ko sa title na natawa mga kababayan or pinagtawanan ni Nakatunying at saka po kahit itong si Senator Ping Lacson ay napatawa rin dito po mga kababayan kay Basti Duterte. Bakit natin nasabi? Eto, play muna natin yung kay Katunying doon po sa 2x2. Eto, play po natin. Ang tato. Putay kay boss. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Alam niya, sabi niya, kung, sabi po ni Basti, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Oh, di ba? Di ba siya naman kasi mga kababayan na naghamon eh. Ngayon, etong si Basti Duterte, alam niyo ba? Eto po mga kababayan ay kahihiyan sa mga taong may tato. Etong si Basti Duterte mga kababayan ay kahihiyan sa katulad ko na may tattoo sa katawan mga kababayan. Bakit? Kasi nagpatato etong si Basti Duterte pero hindi niya kayang dalhin yung angas ng kanyang mga tato. Biruin niyo, sinasabi dito ni Katunying, sayang yung tato ni Mayor Basti Duterte. Bakit? Kasi yung tattoo ni Mayor Basti mukha atang mga dinaga. At hindi kayang gampanan mga kababayan yung kanyang mga binibitawang salita. So paano pa kayo maniniwala ngayon sa mga Duterte kung mismong etong si Mayor Basti Duterte ay wala pong isang salita? Naghamon pero siya rin ang tumakbo. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Naghamon eh. Kung gusto mo talaga parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Binaligtad nga. Nabaliktad. Nanang ko po. Tsaka kung babasahin nyo, yung mga binibitawang salita mga kababayan ni na Jason sa pinapalabas kasi nila na si General Torre po mga kababayan ng naghahamon kay Mayor Basti Duterte, pero definitely hindi po. Ang naghahamon talaga niyan at pinagmumulan ngayang usapin ng boxing match na yan ni General Torre at saka po ni Mayor Basti Duterte ay walang iba kung hindi etong si Mayor Basti. Bakit? Dahil po sa kanyang podcast, nagyabang siya ng nagyabang doon, nakapagbitaw siya ng salita na nakakalalaki dito po kay General Torre, kaya po siya pinatulan. At nung pinatulan siya mga kababayan, katulad siya ng kanyang tatay na umurong din. Di ba yung kanyang tatay, yung about nga sa jet ski mga kababayan, na manalo lamang presidente sasakay sa jet ski tapos magtatambang ng watawat ng Pilipinas doon sa boundary. Di ba hindi nangyari yung kasi nga dinaga yung kanyang tatay sa China. Ngayon naman etong si Basti Duterte dinaga kay General Torre kaya tumakbo papuntang Singapore. Hindi ko akala, baka ikahiya ng mga metato ito. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Basti. Mga mahigit 60 na mga salita na ang ibig sabihin lang ayaw. Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang sa mga matatapang at sa ako talaga personally mga kababayan, marami akong tattoo sa katawan pero ikinahihiya ko itong si Mayor Basti Duterte. Kasi biruin nyo mga kababayan mas masakit pa magpatato kaysa sa tamaan ka ng gloves. Tandaan nyo po yan. Mas masakit pa magpatato, lalo na kung malalaki yung tattoo nyo sa katawan, mas masakit pa magpatato kaysa tamaan ka ng gloves. Kasi pagka tinamaan ka ng gloves, maya-maya pag nalagyan mo ng yelo, okay na eh. Pero yung tattoo mga kababayan habang naghihilom yun, napakasakit no, napakakati pa. Ngayon, etong si Mayor Basti Duterte, kaya natin kinahihiya mga kababayan kasi hindi niya kayang bitbitin yung mga tattoo po niya sa katawan. Nakakahiya lang kasi siya pa ang naghamon. Kaya nga marami dito mga DD-shit ang dismayado kay Mayor Basti Duterte. Nagyabang, naghamon, tapos tumakbo. Sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang kaya nga. Hindi lahat. Tulad dito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Piruin mo nga Ay, Ate Jay Salay, mega love shoutout. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po Ay, kung nasa kayo, nasa Hong Kong nga pala itong si Ate Jay Salay. Kung nasa Singapore ka, hanapin mo dyan si Basti, sabihin mo, umuwi na ng Pilipinas. Ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanang ko po. Ay, nako. Wala man lang kinalaman. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ayan mga kababayan, kasi biruin nyo tama naman yung sinabi dito ni nung kapartner ni Katunying.
unang-una magbibigay si Basti Duterte ng mga kondisyones na wala naman pong kinalaman dun sa alitan nilang dalawa ni General Torre na magiging dahilan mga kababayan ng kanilang boxing match. Ang pinupunteriya kasi ni Baste, si Pangulong BBM. Hindi naman si Pangulong BBM yung hinahamon niya ng boxing match mga kababayan. Kung hindi, etong si General Torre. At especially, hindi naman po si PBBM yung makakalaban niya sa ring. Kung hindi, etong si General Torre. So anong kinalaman ni PBBM mga kababayan dito po kay General Torre? Bakit ganon yung mga kondisyones ni Basti Duterte na nagpapahiwatig talaga na ayaw niyang lumaban kay General Torre mga kababayan? Kaya nga nakakahiya po ito eh. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po kina Katunying, sayang talaga ang tato ni Mayor Basti Duterte kasi unang-una, siya ang naghamon pero siya po yung tumakbo. Pumunta ng Singapore mga kababayan at may mga bali-balita pa nga di umano na bago sumakay ng eroplano ay nagre-request na doon siya ilagay sa hindi siya makikita ng mga tao. So ngayon mga kababayan, yun ay di umano pa lang di umano yan, hindi ko sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing hindi. Pero gaya nga po ng sabi natin, dapat kung ikaw ay naghamon, kahit pa maglatag na mga kondisyones, yung kalaban mo, hayaan mo kasi ikaw yung naghamon. Dapat kung tutuusin pa nga, si Basti Duterte yung mas agresibo na matuloy po ito. Kaso ang problema, dinaga nga po ang dibdib ni Mayor Basti Duterte na saglip na pumunta dun sa boxing ring na pagdadausan nila ni General Torre. Ang nangyari, pumunta po ng Singapore at doon muna magpapalipas habang hinihintay na matapos yung araw ng linggo. Pakinggan nyo kung ano yung sasabihin dito ni Senator Ping Lacson. Alright, Senator, very last point, dadalo ba kayo sa charity boxing match sa Rizal Memorial Coliseum? Matutuloy Kasi yung parang naghamon medyo mahirap sundin yung kanyang kondisyon. Sinabi niya, hindi lamang si Presidente Marcos, hindi lahat ng elected officials kailangan magpa-hair follicle drug test. Binilang ko, pwera yung mga barangay, nasa mga 18,320 elected officials. Hindi imposibleng lahat na yun magpapa-hair follicle para lang magkaroon ng boxing match between General Torre and acting Mayor Duterte. Biruin nyo, naitanong dito. Naitanong dito kay Senator Ping Lacson. Pupunta ba kayo kung sakasakali doon po sa paparating na boxing match ni Basti Duterte at saka ni General Torre? Ang sagot agad ni Senator Ping Lacson, hindi na matutuloy Kasi binila nga ng Senator Ping Lacson yung mga public official, yung mga politiko, mga kababayan na hinahamon na magpates patungkol sa ipinagbabawal na baton nitong si Mayor Basti Duterte, sobrang dami at hindi naman lahat ng yon ay makukumbinse mga kababayan. Especially kasama pa dyan ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. So ngayon yung mga ganyang klase ng kondisyones na imposible mangyari mga kababayan, yan po ay nangangahulugan ng pag-atras ni Mayor Basti Duterte kasi alam niya sa sarili niya na hindi po talaga mangyayari kasi napaka-imposible na mapates mo, mapilit mo na magpates yung mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nasa local government. Ano po patungkol sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, yung mga kondisyonis na yan ni Mayor Basti Duterte, nangangahulugan po yan ng kanyang pag-atras at hindi paglaban dito po kay General Torre. Ang masaklap nga lang po dito, kaya marami sa mga didishit ang nadidismaya dito po kay Basti Duterte kasi nga siya po ang naghamon tapos siya ang naglatag ng napakaraming kondisyones. Bruin nyo, yung binasa natin kanina na bagong kondisyones na naman po niya, pangatlong kondisyones na po yan ng pamilyang Duterte. Kasi nga, yung pangdalawa, yung kay Paulo Duterte na kailangan mag-sign muna ng waiver, etong si General Torre. Ang pangatlo naman, etong hamon naman ni Basti Duterte, napayag naman siya makipaglabang kay General Torre, kaso nga lang, dapat walang camera at wala pong gloves. So ngayon, kung titingnan nyo, si Senator Ping Lacson na po nagsalita niya na, kasi daw yung naghamon, naglatag na mga kondisyones mga kababayan, kaya hindi na daw po matutuloy yan. At napaka-imposible nung kondisyones na hinihingi ni Basti Duterte. Kaya imposibleng matuloy. At saka wala na yata parang yung sa Singapore na. Alright. Yeah. Senator, maraming salamat. Magandang umaga po sa sabi ni Senator Ping Lacson wala na wala na ata Kasi mga kababayan, nasa Singapore na nga naman, etong si Basti Duterte. Asahan nyo na. Expected na natin pagbalik niya ng Pilipinas, doon ulit siya magdadadaldal
na ang yabang-yabang na naman po niya. Kasi ngayon mga kababayan, medyo maingat si Basti Duterte dahil nga nasa Singapore po siya mga kababayan at inuulan po siya ng napakaraming batikos galing po sa mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dyan sa balita pong yan. Ano po masasabi nyo kay Basti Duterte at mensahe ninyo kay Basti Duterte mga kababayan? Hingil po sa paglalatag niya ng maraming kondisyones at panibagong kondisyones na naman para hindi matuloy yung laban po nila ni General Torres. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan.